Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng 4 na tao matapos na magsalpukan ng isang motorsiklo at kulong-kulong sa Santa Barbara dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, biglang nag-overtake ang kulong-kulong sa sasakyan na nasa kanyang harapan at nakasalpukan ng kasalubong na motorsiklo sa kabilang lane sa bahagi ng barangay Gigisangin. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang driver pati na ang kanilang mga pasahero. Nakatakdang mag-usap para magkaareglo ang dalawang panig. "125 days bago ang eleksyon sa Mayo, nasa day 2 na ang COMELEC ng pag-iimprenta sa mga balota. At kaugnay po niyan, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa mga kababayan natin, magandang umaga din po sa inyo. Yes sir, target pong matapos hanggang gitna ng Abril ang pag-iimprenta sa mga balota. Ano po yung senaryo o hamon na posibleng kaharapin ng COMELEC para hindi ho matapos on time ang ballot printing kaya? Although mga bago po, Ma'am Connie, ang ating mga makina, talagang state of the art ito, ika nga modern na modern, subalit kinakailangan kasi yung dalawang makina ay makapag-imprenta ng at least 950,000 na balota o kulang-kulang 1,000,000 bawat isang araw. Kung hindi po ito marireach, ay maaaring hindi po tayo, baka sumablay tayo doon sa April 14 na timeline natin na sana matatapos ang pagprint ng balota. Ang pangalawa po, siyempre, Ma'am Connie, kapag yung medyo naging mabagal yung ating mga tauhan sa manual verification ng mga balota at pagkatapos, siyempre, yung machine verification ng mga balota. Dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin na yung mga balota, titingnan niyan kung tama ba ang size niyan, tama ang kulay, tama ba yung mga pangalan na naandyan, at pagkatapos isa-isa po yung i-feed sa mga makina kung malaman natin kung tatanggapin o i-reject ng mga makina. Alright, at ano-ano mga probinsya ang inuuna ho nating iimprenta sa ngayon? Sa ngayon po, siyempre yung Bangsamoro ang ating inuuna at ang susunod po siyempre yung mga katulad ng Pag-asa Island dyan sa may bandang area ng Batanes, ng Palawan kasi nga sobrang layo po niyan eh. Ang talaga pong strategy kung ano yung mas malayo, yun muna ang inuuna. Yung pong local absentee voting, kasama po ang overseas absentee voting ay natapos na po kagabi na maimprenta. Okay, kapag natapos nga po yung pag-iimprenta sa lahat, saan ilalagak at papaano isi-secure yung official printed ballots natin? Lahat po muna ay naka-standby sa National Printing Office kasi secure po doon. At pagkatapos po, bago po ito ma-deploy sa bawat probinsya, sa bawat bayan at syudad, yan po ay ilalagay sa warehouse namin na talagang napakataas ng security measure na ating ipapatupad upang siguraduhin na protektado ang bawat balota. At pagkatapos ito po ay dadalhin, Ma'am Connie, sa iba't ibang tresurero ng bawat probinsya at mga munisipyo at syudad. Sa ating po kasing batas, ang may custody po ng mga balota at mga election paraphernalia ay ang mga treasurers po ng bawat probinsya, syudad at munisipyo. Alright. Itinuloy nyo na rin po yung pag-iimprenta ng balota. Papaano po yung mga nakabinbin daw na mga disqualification cases ng ilang mga kandidato natin? Yung pong lahat na na-disqualify namin na may finality na dahil walang nakuha ang restraining order, wala na po yung mga pangalan nila sa mismong ballot cases na may imprenta ng COMELEC. Yung iba naman na naka-motion for reconsideration, dahil nga pending pa yung kanilang mga kaso, hindi final ang decision, ay malamang-lamang makasama yung pangalan nila sa mga balota. Kung ano man po yung nakapending sa ating kataas-taasang hukuman, ayoko pong i-preempt o magbigay ng baka sabihin pressure sa ating Korte Suprema. Kami po, kung ano ang sabihin ng Korte Suprema, tatalima kami sa kanilang ipag-uutos sa atin. Okay, isinusulong po ng Kamara o sa Kamara na ipospone sa susunod na taon ang Bangsamoro elections. Meron huwang pagbabago pa sa paghahanda nyo para po rito? Dahil nga po, Ma'am Connie, inuna namin ng Bangsamoro, yung po ay bilang senyales sa lahat na as far as the COMELEC is concerned, kahit may pending na panukalang batas, tuloy-tuloy ang paghahanda namin. Ano man po ang mangyari later on, that's a political decision, pero as far as the COMELEC is concerned, hindi po namin pwedeng ipagpaliban ang pag-iimprenta ng balota, lalo na yung 2.2 million na balota na para sa Bangsamoro. Okay. At ano naman po ang mahigpit na tagubilin nyo sa mga kakandidato na sa linggo, January 12, na simula na po ng election period?
lalo na po yung mga incumbent na official ng local government o nasa national government. Alam niyo po, bawal na bawal po ang pagtatransfer ng mga empleyado ng pamahalaan, paglilipat, pag-promote, pag-appoint at pagsususpend ng walang pahintulot ang Commission on Election. Yan po ay ground ng isang criminal case na may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon at ground din po yan for disqualification. At siyempre, yung pong lahat ng may mga security guards, so may mga mga nakadetail sa kanila na mga nagbibigay sa kanila security, meron po tayong gun ban at kinakailangan may exemption na kukuhanin sa amin. Kung hindi, maliban sa pag-aaresto namin ng lahat ng yan, ay kakasuhan din po namin sila. Alright, marami pong salamat, Chairman, sa inyo pong oras na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. Yan po naman si COMELEC Chair George Erwin Garcia.